Sir Pops. Short lang tong ating message ngayong gabi. Parang it is a more of reminder sa atin na parang nasa ba tayo sa ating walk, ba? Sa walk natin kay God. Na para kasing minsan naisip ko na parang baka kasi na nakasanayan na lang natin na tawag dito na umattend ng weekly D group or pagka Sunday umattend ng service, pero baka baka minsan nawawala na tayo sa track na para saan nga ba tong mga ginagawa natin na to, no? Kumbaga, reminder lang talaga, more on reminder tong topic natin ngayong gabi. Tama. Ayun. Start natin with the question, sabi nga ni Edward. Ayun. Tanong ko lang, as a follower of Jesus, kamustahin ko lang yung natin. Kamusta yung obedience natin kay God? Kumbaga, paano natin i-describe kung nasa na ba tayo sa pagiging obedient natin kay Lord sa ngayon? Parang nasa sa inyo, pwedeng pwedeng characterize or pwedeng i-grade ng 1 to 10 or ano ba 'yun? Pwedeng good, better, best. So depende kung paano Mark, nyo lang tatas na. describe. Ayun. Parang Sige, Mark. sa akin parang Israel sa wilderness. Wow. Ganun. Parang klamo. Touch and Astig go. Mag-obey, tapos magdi-disobey, tapos mag-obey. Ayun, tama. Oo nga, no? Totoo yun, no? Minsan, nadadala pa rin tayo sa mga nangyari sa paligid, no? Bigla tayong makakalimot, no? Tapos bigla magdadasal. Bigla magdadasal. Pero maganda naman doon, bumabalik, di ba? Yun naman yun, eh. Ayun. Sino pang pwede mag-share? Si Ice daw. Yes, Ice. Nakamute ka. On a scale of 1 to 10, minsan 8, madalas 5. Bagal sumunod eh. Susunod din naman, pero parang, huy! Yun. Parang, Pero at least, diba, umabot ka ng 8, di ba? oo, pagka mabait ako. Ganun. May mga araw mabait ako eh. Pero mas madalas 5 na parang, bumabalik pa rin sa dati. Pero, hindi nagpapatalo sa anong tawag doon? Sa kalaban na hindi bumalik kay Lord. Yan. Tama. Dalawa na lang, Ice. Perfect na, no? Ay! Hindi. Ayun. Ayun. Kaya ako kasi natanong yun. Kasi, di ba, as I read the Bible kasi, ngayon kasi hanggang ngayon, nasa Old Testament pa rin ako. Kumbaga, napansin ko kasi pag itong binabasa ko itong Old Testament, napansin ko na napakaraming gustong mangyari ni God. Parang ang dami niyang inuutos, yung sa commands niya, ang dami niyang gustong mangyari. For example, dun sa yung paggawa niya nung tabernacle, di ba? Napaka niya, specific niya sa pag-utos niya. Ultimo yung kulay, yung sukat, no? Kung ano yung mga materyales na gagamitin. Ultimo yung kung sino yung magbubuhat nung tabernacle, di ba? Oo, eksakto talaga yung mga utos niya. Tapos, isa pa, di ba, parang yung kunyari, dun sa mga tawag dito, offering, iba-iba yung offering. Merong burnt offering, merong sin offering. Parang hindi ka basta pwede mag-offer lang ng basta offer lang. So, relate ko lang, naisip ko, kung napaka-specific ni God sa mga gusto niyo mangyari, siguro, dapat, kailangan tapatan nyo ng pagiging obedient. No? Kumbaga, napakahalaga sa kanya yon na kailangan merong sumunod sa kanyang mga utos, di ba? Ayun. So,
for tonight, ang magiging topic natin is more on obedience. So, eto yung the usual W question, di ba? Yung who, yung what, yung where, when, at saka where, di ba? So, isa-isahin natin. Etong who, sino bang ano nito? Tawag dito, involved dito. Siyempre, involved dito kung sino yung nag-uutos, di ba? Si God, no? Tapos, sino ba yung pinag-uutusan ni God? Of course, yung lahat ng kanyang nilalang, specific siguro yung mga tao, di ba? At doon sa mga tao, hindi naman lahat sumusunod din tawag dito kay God or hindi naman kilala si God. So, mas siguro yung utos para doon sa mga believer niya, doon sa mga follower niya. Doon sa what naman, syempre, ito yung mga will niya, yung kanyang mga commands, di ba? Tapos yung when, napag-usapan nga natin, di ba, last week, kailan ba tayo mag-obey, di ba? Dapat immediate yung ating pag-obey sa kanya. So, para nabanggit nga natin na delayed obedience considered as disobedience, di ba? Then, doon sa where, ito kasi yung ano di ba? Parang hindi katulad nung unang panahon na parang kailangan pa nilang pumunta ng tabernacle or kailangan nilang makarinig sa mga prophets para makipag-usap sila kay God or para malaman nila kung ano yung mga sinasabi ni God. Pero ngayon, di ba, sabi nga dun sa Bible na yet a time has come, di ba, na parang true worshipers can worship God in spirit and in truth. So, ibig sabihin, wala na tayong pinipiling lugar para makipag-usap kay God. But for tonight, ang mas pag-uusapan natin, yung why. Di ba? Why? Bakit ba natin kailangan sumunod kay God? Di ba? Ito yung palagi natin natanong, di ba? Kahit na follower na tayo, minsan dumarating sa atin, sulit pa ba ito pagsunod ko kay God? Parang hindi naman naging okay yung nangyayari, di ba? Pero, ayun nga, malimit na tanong natin yun. Sabi sa verse na sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands, di ba? So, nabanggit dito yung love. So, ibig sabihin, nakita ko lang dito na nabanggit ni God yung word na love, malaki yung role ng love sa pagsunod natin kay God. Di ba? So, paano ba tayo susunod kay God? Sa tingin ko, para makasunod tayo kay God, dapat kilalanin natin siya. Diba? Alamin natin si God kung sino ba talaga siya, no? Parang yung parang relate ko lang rin sa atin. Lalo na yung mga time na, 'di ba? Yung magjowa-jowa pa lang, 'di ba? Parang bago tayo manligaw, kunyari, meron tayong type, 'di ba? Manliligaw tayo na inaalam muna natin kung paano natin liligawan yung sa ating mga lalaki, yung mga babae, 'di ba? Inaalam natin kung ano yung gusto niya, 'di ba? Kung saan siya nakatira, kung kamusta yung family niya. Kumbaga meron tayong due diligence muna, 'di ba? Bago nating diskartehan o bago natin ligawan, bago natin mahalin, 'di ba? Meron nga akong barkada noon Actually, barkada ko pa rin hanggang ngayon. Itago natin sa pangalang Mark. Hindi, parang isa sa mga parameters niya bago niya ligawan yung babae, inaalam niya muna yung bahay. Favorite religious, kung malayo yung bahay, wala na, hindi na muna. Dapat medyo malapit-lapit lang ng bahay bago niya ligawan. Ayun, bigla alala ko lang. Ayun. So balik tayo. So kailangan nating kilalanin natin si God. Sabi nga, if we know God, we will follow Him. This is the significance naman kasi ng yung pagkakaroon natin ng personal encounter kay God. Because sa tingin, 'di ba?
when we seek God, I'm sure He will disclose Himself to us, di ba? Yes. Kumbaga, ibibigay niya naman no? Pero syempre, yung pagkakaroon ng personal relationship kay God, hindi yun madali, di ba? Mm. Mahirap yun, di ba? Sabi nga ni Pastor Edrich nung Sunday na it costs a lot to follow Jesus no? Kumbaga, alam rin naman natin na talagang maraming nagbabago, maraming nawawala kapag nag-ano na tayo, pa-follow tayo kay Jesus. Yeah. Yun yung sinasabing testing. Parang part ng testing yun, part ng test. Ang maganda naman kasi sa testing, syempre lahat tayo 'di ba parang ayaw naman natin ng test, 'di ba? Sino ba naman yung gusto ng test? Pero ang magandang side kasi ng testing dito, test is a promotion, 'di ba? Parang it is an opportunity for victory, for us to win, Tama. 'di ba? Sabi nga dito sabi nga sa mga verses na to, dito sa 1 Corinthians, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, will not let you be tempted beyond what you can hear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it. Mm. No? Na kumbaga napaka meron talagang hindi tayo pababayaan ni God kahit na despite of the temptations, He will make a way para makalusot tayo. At yung doon din sa 1 Peter, ano tawag dito? Wait lang. Ay. Wala papi. Nawala nga din. Yung aking kopya. Kami nakikita pa rin namin yung 1 Peter. Yung 1 Peter. Mm. Wala Wait lang. Gusto mo may basa, bro? Ha? Gusto mo may magbasa? Sige. Sige bro Joseph, pakibasa muna at nawala yung aking Sige, basahin ko kopya na. dito. First Peter chapter 1, 6-7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Yun. Sige nga bro, anong pwede nating share dito? Yun lang. Nawala kasi yung aking Hindi, okay lang bro. Dito binabanggit niya din bro yung yung with regards dun sa topic nga natin na obedience. So yung tsaka yung genuineness ng faith natin. Kumbaga parang kung ang tanong is it worth it to obey God or disobey Him? Di ba parang sinasabi ni Peter dito na it's worth it na talagang i-obey natin si God dahil nga dun sa promises niya na na magbibigay ng glory para kay God. Ayun lang bro. Okay. Thank you bro. Yes, tama yun bro, no? Talagang merong promises talaga si God na hindi naman parang baliwala lahat ng ginagawa natin ng pag-follow sa Kanya. Pero, di ba, as Christian, as a follower ni God, di ba mas madalas natin ngayon experience nung na magtanong, di ba? For example, simula nung naging mas malapit tayo kay God, parang doon pa tayo magsimulang magkaroon ng mga problema, di ba? Nung naging tayo, Kristiyano tayo, parang lalong dumami yung problema. Nung nagbasa tayo ng Bible, nagkaroon ng D-group, mas inaral natin yung Bible, doon pa lumabas yung mga problema sa career, sa relationship, parang it doesn't make any sense, no?
Hindi Ah, nagko-connect eh. oo, hindi lang kukonek eh. Bakit ganun? Parang mas nagtatanong tayo bakit yung mga unbelievers pa yung mas nag-ano pa prosper, Hmm. di ba? Pero madalas yung mga nangyari na yun nga, hindi natin magets. Pero ang ano maganda naman sabi sa Bible na what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later, no? Yun yung yun yung ano promise ni God sa atin na bibigyan niya tayo ng glorified body na hindi na tayo maghihirap, na hindi na tayo masasaktan. Sabi rin 'di ba na consider it all joy when you ano encounter various trials, 'di ba? Kasi doon tayo nag-grow. Yeah. Of course, yung ano kalaban will always distract us uh, para ma-discourage tayo, para mas hindi tayo mapalapit kay God, Hmm. no? Uh, Ayun. Tapos, anong problema ko? Ayaw lumipat, Pops. Ay, lumipat. Ayaw Gusto mong lumipat. gusto mo ulitin natin yung pag-share? Oh, sige, pwede naman. Close mo muna ulit. Tapos share mo ulit. Eh, Okay. ayan na pala. Sakto. Ayun. Okay. Okay. Ayun. So as we continue, sabi dito sa Hebrews 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ah, Ito yung verse na nagpapatunay na ang Diyos ay si Lord ay talagang mapagpalang God. Hindi naman killjoy lang si God, na parang gusto niya lang, di ba? Ang talagang gusto niya na tawag dito, i-bless tayo na kung ano yung best para sa atin. 'Di ba? Sabi niya rin na for I know the plans for you, declares the Lord, 'di ba? Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. However, kailangan tayo persevere upang para masunod natin si God, para malaman natin yung kanyang uh, gustong mangyari. Kaso nga most of the time, 'di ba, yung kalooban ni God ah, parang hindi naman align sa mga plano natin, 'di ba? Kasi ano tayo we are born sinful with a sinful nature, 'di ba? Tapos pero ang ano maganda naman dito, binayaan tayo ni God ng grace niya para makabalik tayo sa kanya. So, bakit nga ba kailangan natin sundin si God? Yung nga ba parang power tripper lang ba si God? Siyempre hindi naman, 'di ba? So, yun nga, gusto niya na sundin natin siya para ma-bless tayo. And the blessing comes in obeying His will. So, when we obey, we have to obey carefully. 'Di ba? Specific nga si God, 'di ba? Kaya yun din yung sabi na in every promise, there is a premise. 'Di ba? Meron tayong parte na kailangan din natin gawin. So, kailangan natin makita muna yung kalooban ni God before yung mga pangako niya sa atin. Dahil pagkasunod naman natin si God, yung yung kanyang kalooban, sigurado susunod yung mga pangako niya sa atin. So parang pursuing God more than the blessing, dahil pagka nakamit naman natin si God, we are already blessed na rin. Yeah. Diba? So, ayun.
So, next. So ito yun. Remember, di ba? Our God is not just a covenant-giving God. He is a covenant-keeping God. And He is not just a promise giver, but He is a promise keeper God. Parang ito yung sa kwento ni tawag dito Abraham na 'di ba sabi nga kay Abraham, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. Although si Abraham hindi niya nakita yung promised land, pero yung mga descendants niya, sila Joshua, 'di ba? Pinangako ni God kung ano yung promise niya sa kanya. So, when God promises something, He will fulfill it, Mm. no? So, ayun. Um, Kaya nga masasabi natin na ang blessing talaga ay reward, no? Sometimes kasi we focus more on the gift than the giver. Yeah. Uh, we want the healing more than the healer. Parang the blessing more than the blesser, di ba? If the if there's a blessing for those who love God, and yun yung promise ni God there's a blessing talaga So for those who endure and love God patiently will be rewarded. Ito yung promise or ito yung requirement niya na makukuha naman natin yung mga blessing niya. Uh, ang pangako kung tayo ay maglalove kay God, mamahalin natin siya. So ito yung ating puhunan. Kumbaga hindi natin kaya to parang by willpower alone Mm. Kailangan meron talagang love lagi. So if we love God, we can persevere, we can have the blessing, and we will obey. So mahalaga yun di ba? Di ba sabi nga, obedience is a key, no? Because obedience aligns us with kung ano yung mga plano ni God and positions us to receive His blessings. When we obey God, blessings will follow, di ba? Sabi din dun sa verse, di ba, na why do you call me Lord, Lord, and do not obey me, di ba? Kumbaga, kailangan natin yung love talaga. Kailangan natin sumunod kay God. Because obedience is a mark of salvation and not a means to salvation. Yes. Ayun. So patapos na tayo. As we close, ito yung isang magandang verse na pwede nating panghawakan, no? Basahin ko na yung blessed is the one who perseveres under the trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to us, those who love Him. Sa akin, napakaganda nito no? Para kasi yung reward talaga dito, yung crown of life no? Diba, saan ba binibigay yung corona doon sa, for example, doon sa Miss Universe, di ba? Kumbaga kung sino yung best sa lahat na yun, siya lang naman yung nagkakaroon ng crown no? Ibig sabihin, yung reward talaga ni God, best yung gusto niya para sa atin. No? Ayun. So, kung ano yung takeaway ko dito sa message, it all started with love, 'di ba? Parang si God kasi God is love di ba? So when we love God, we can obey and we can persevere. And eventually, when we obey, we can have success and the blessing will follow. Yes. So that's it. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Pops.